Wala po kasi silang bigas noon. Buti na lang po, sumama po ako sa kanya. Ayun po, na ano ko kung wala po silang bigas. Sabi ko po sa kanila kung wala po silang bigas, sabi po siya sa akin. Kung may bigas po kami doon, papadalan ko po sila. Okay. Ano yung mensahe mo sa pinsan mo? Diyan po, wala po akong masabi po yan. Gusto kong marinig yung mensahe mo sa pinsan mo. Gusto niya pa na mag-doktor eh. Opo, ay nakakita po ng mga bata. Ayun, minahal niya ang bata. Paano minahal niya yung bata? Mas nag-ano po ako sa pag-ano po. Pag maging teacher. Pwedeng linawin mo sandali. Hintayin natin yung motor. Parang nakakita siya ng mga bata. Minahal niya yung mga bata. Paano yun? Pwedeng iyan mo sa akin natin sa lid. Sabi nga po niya dati, ang pangarap po talaga niya, doktor. Tapos nung ano po, dun po sila tumira sa amin. Nag-ano po kami sa mga bata. Ilang buwan po kami nagturo. Yung kwento mo kanina. Opo. Tapos, po sabi niya, mag-teacher na lang tayo kasi mas kailangan nila dito ng ano. Kailangan din naman po talaga ng doktor nga. Sa amin po kasi nga po, yung iba, mamatay na lang na hindi pa nakakarating sa ano, bayan. Sa mga pagamutan po. Ang kailangan po ay yung magtuturo nga po. Ano yung gusto mo sabihin naman sa mga kabataan ngayon? Gusto ko pong sabihin sa mga kabataan pong tulad ko na nagsisikap mag-aaral. Ano po, wag po silang basta-basta susuko. Mas porsigihan pa po nila para po makapagtapos sila ng pag-aaral. Yun po. Ay! Grabe naman niya. Magandang hapon po, sir. Ano po, mapaglilingkod po ni Tekrito. Grabe naman niya. Kapikat na. Ay, nahinip na ako. Nahinip na po ako sa inyo eh. Thank you, Kuya Lito. Medyo ginaya ko na yung mga kakamitin. Kaya, para kay Ate Celine, no? Oo naman, siyempre, alam mo naman. Sa mga bata, nakita mo yung mga bagong dating? Oo. Sige. Ano sana ba yung lulutuin? Nakayano na, Kuya. Gano'n na ba? Okay, sige. Pwede, maupo kayo at para ano naman kayo. Thank you, Kuya Lito. Kuya Lito, pakilala ko yung Good Samaritan nila. Si Sir Johnson. Siya yung katiwala ng lupa dito. Ngayon pinatira sila. Gano'n? Okay lang siyang, napakabait mo. Pagpapalain ka ng Diyos. Yan. Salamat sa iyo. Magandang looban. Pula ang puso niya pag gano'n. Sabi ko nga po sa kanya, pag dumating yung amo niya, hihingi po yung ang gusto po personal na personal po na makausap ko yung amo niya para humingi kami ng permisyo. Kami po dito makatira. Kasi itong mga bata, ala naman po kami matuluyan dyan sa baba. Ngayon dito, kung papayagan nila kami, tutulong na lang po siguro kami dun sa mga gagawin nila. Halimbawa po, pagtatanim o pagtatabas ng lote, tutulong po kami para mapatira lang po dito. Siya po yung papa ni Kuya Marco. Ang pangalan niyo daw po, Marcos. Opo. Ilan taon na po kayo? Senior na daw? Opo. Parang magkasing edad lang ho tayo. Parang nasa 40 lang ho kayo. Ang tawag mo kay Itay po. Tatay? Itay. Kumusta po yung buhay niyo rito, Tay? Ayos naman po. Kung minsan may natatawag kung tawagin ho kasi nga yung busing. Kung minsan may nakakausap siya rin nagpapatabas, magpapalinis po ba? Yung po natatawag ho niya kami. Ngayon, pangkadalasan medyo ala rin. Kaya kung minsan pumapasok na lang itong si Mark. At saka po yung mga kapatid niya, yung kapatid, ala, ng baon. Basta sabi ko na lang po sa kayo, pagbutihin mo na anak.
balang araw, pag nakatapos ka siguro, baka medyo mapakinabangan mo yung pinagsisikapan mo. Gusto ko pala talaga niyang una, doktor. Ba't di nyo nalang pinag-doktor tayo, sayang? Mayroon po kumausap sa akin na magdudoktor daw. Yung matutulong din sa pagdudoktor. Eh, hindi naman po namin kinuha kasi malaki naman ang ibibigay pala bago mag-umpisa yung kanyang pag-aaral. Tuition fee. Opo. No. Kaya sabi ko hindi ho namin siguro kaya. Kasi kami nga ho kung minsan ay kamutila o kaya saging na kinakain, pumapasok na sila. Yung babayaran mo pang. Pasalamat nga po kami ng malaki sa Panginoon Diyos. Kasi po dito sa Basi, nakapasok po sila. Nang awa po ng Diyos ay ala naman kaming bayaran. At tinulungan din po kami ng mga ni Mayor at saka kagaya po yung kapitan namin sa Kamatsili. Sila lang pong tumulong sa amin. Sa tingin nyo, gusto niya talaga makatapos, tay? Yan kahit po alambaon pumapasok, ibig sabihin lang po sa amin na mga magulang, malaki yung kanyang pagnanasa na makapag-aral. Kasi yun naman pong pinapangako niya sa amin. Pagpapakaral po ako, tatay, nanay, para balang araw yung daos naman natin yung ating ganitong pamumuhay. Katulad nga po ngayon, ang kinuha po niya ay teacher ho ata. Kako salamat kung mapagtitiyagaan mo. Ilang taon na lang naman. Bagamat talagang kami kulang doon sa pagsuporta sa kanya. Kung minsan niya, umaalis na lang sila ng alarang baon. Kung doon na lang rin sa mga pinsan niya rin na pag-almusal, kung minsan, awa na doon siya, ala naman hindi siya pinangihinaan ng loob. Kaya doon kitang-kita kung malaki yung kanyang pagnanais na makapagtapos ng pag-aaral. Ano pong gusto niyo sabihin sa anak niyo, tay? Na gusto niyong ipagsigawan sa buong mundo na anak niyo siya? Kasi sabi po nung asawa niyo, siya daw yung pinakamabait Opo. Kasi ano po sabi nga ni nanay, magtatapos daw muna siya. Yung di ba yung mga ibang anak niyo, nag-asawa na nga ho sila. Siya talagang tututukan niya daw muna yung pag-aaral. Mag-aaral siya, magpapakatapos. Salamat naman kung... Sa tingin niyo, nakikita niyo ho yun talaga sa kanya na talagang gusto niya magtapos? Oo. Kung minsan nga po, hindi na dito natutulog yan kasi medyo malayo po. Doon na sa mga pinsan niya sa baba para nakikisakay lang po nung una. Buti po ngayon itong nakaraan ng mga linggo at naawa rin po yung si Joxin. Pinahiram na nga po yung single na yung maliit, yung ginagamit po niya ngayon. Ika niya, bahala ka na, ikaran mo na rin. Gamitin mo, kung ano mo na sira, bahala ka na. Ikaw, salamat naman. Sa sitio po ng kila Tatay Marcos. Tabayan po. Tabayan. Si Kuya Mark po pala yung unang-unang, siya po yung una. Oo. Pinakaunang dumagat na gustong makatapos. Tapos doktor. Okay. Ulitin ko ulit yung tanong ko kanina. Ba't gusto mo palang mag-doktor? Nga po yung halimbawa na nga lang po yung pag nandun po sa bundok. Halimbawa po may mga sakit. Hindi po nila kaagad-agad na nadadala po sa bayan para po maipagamot. Pag meron pong doktor po doon, pwede pong doon na lang po ipa-check up or pwede pong kumuha ng gamot. Doon na lang po sa bundok. Naalala ko tuloy yung meron tayo kasi ka-telegram, co-vloggers.
si Kuya Paul, yung ano nun yung si Tita TV Lab, di ko alam kung doktor siya o ano. Pero ang pagkakalam ko, doktor yung kanyang asawa. Pero si Tita PB Lab, hindi ko alam kung doktor siya. Ano yun, dumagat din yun. Si Tita PB Lab. Yan. Shoutout po kay Tita PB Lab sa pagmamahal niyo po sa co-vlogger natin, si Kuya Paul, sa inyo pong pagpapaabot na pag-asa, pagmamahal ng ating Diyos sa mga kababayan natin. Sa Davao naman ho sila katekram. Naalala ko yung Pugong Biyahero team. Ganito rin, mga katutubo din ang ano nila Kuya Paul. Kuya Paul ingat lagi sa mission. Kay Tita PB Lab, thank you sa love and support. Ano yung gusto mo sabihin naman sa mga kabataan ngayon? Gusto ko pong sabihin sa mga kabataan pong tulad ko na nagsisikap mag-aaral. Ano po, wag po silang basta-basta susuko. Mas porsigihan pa po nila para po makapagtapos sila ng pag-aaral. Yun po. Si Ate Celine mo, nung tinanong ko, bakit gusto mong magtapos? Para daw matulungan yung una, siyempre, pamilya at yung katutubo. Siyempre, ikaw ganun din. Opo. Okay, sige. Tignan muna natin yung... pakita mo muna yung ano, sigo. Wait lang ha. Ay, parang ang bango niyan na. Bawang, sibuyas, at saka ito siyempre yung parang kapawala ng ano yung manok, lansa, Dito, ang bango. luya. Ang bango. Kasi pagka ang luluto, may kasamang pagmamahal yan, siguradong mabango yan. Sama mo na yung sili. Kaso may bata, baka... Hindi, okay na yan. Yung ano yun. Bawasan natin. Sigurado ka bang magugustuhan ni Ate Celine yan? Mawawala ang sakit niya dyan. Babawang siya pagka naamoy niya yan. Hindi pa siya makakakain nun. Okay, thank you. Oo. Kaya ganun ako kamahal ng Ate Janet mo. Magaling ako magluto. Oo. Sigurado ka ba magaling ka magluto? Oo. Para kay Ate Celine. Okay, thank you Kuya Lito. Wala ka naman. May kambal ka, di ba? Opo. Ano yung nararamdaman mo? Yung isa nagsakripisyo na huminto sa pag-aaral. Nagpaalam ba sa'yo na, Marco yung pangalan niya? Opo. Marco. Yung pong kambal niya ka, Tekram, si Marco. Nag-usap ba kayo nung huminto siya? O di na nagpaalam sa'yo? Hindi po. Sinasabi lang po niya kay Laitay po tsaka po kay Lainay. Tapos sinabi na lang din po sa kanila na yun nga po, hinto na po siya para pong magtrabaho. Grabe nung kapatid mo, no? Po niya yung sarili niya para po matulungan niya po ako. Gusto niya rin ba talaga makatapos? Makapag-aral? Gusto rin po niya. Criminology po yata yung gusto niya sa college. Kumari may makapanood ng kwento ng buhay mo. Magsabi sa'yo na pumasok ka sa pagdodoktor, kaming bahala sa'yo. Opo, lilipat po ako. Kung sa tingin mong talagang gustong-gusto rin ng mga ano natin, katekram. Opo. Okay. Tayo na masasabi nyo dun? Para sa akin po, kung sakasakalit, loobin ng Diyos na mayroong magsabi sa kanya ng mga ganong bagay. Abay,
kung tutulong naman ho sila, wala ho siguro masama para tumanggi itong bata. Gusto niya talaga din naging doktor yan, no? Message sa papa mo, Kuya Mark. Tayo, tignan niyo po yung anak niyo. Message sa papa mo. Huwag kang mahiya. Hindi po. Ano po, parang naiiyak po ako. Ano? Marinig ang mensahe mo kay papa mo, kay tatay, itay. Salamat po sa ano nila. Pagtatyaga. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil nandyan po sila palagi po para po tumulong sa amin. Gabayan po kami sa araw-araw. Bigyan po kami ng mga payo para po maging matatag po sa buhay. Papasalamat din po ako sa sakripisyo po nila na binibigay po sa amin kahit po ganito lang po yung buhay namin. Yun po. Pag nilalagyan na isin, para mas masarap, ngayon yung ginagawa. Magic ka, bro. Napatawa mo si itay, oh. Napatawa mo si itay. Nakapulot po si tatay ng mga style. Si Celine din, oh, napapatawa mo. Pag hindi mo sana ako, ako magluluto niya. Kung malakas nga lang daw siya na magluluto. Tumamang ko buso. Si Ate Tumaman. Celine. Gusto mo talaga mag-doktor? Sigurado? Opo. 100%. Hindi ko lang po ang 100% po. Pero gusto mo mag-doktor? Pero itong mo, yung edok, di ba? Opo. Happy ka naman. Opo, happy naman po ako sa edo. Pero talagang mas gusto mong mag-doktor. Opo. Naamoy mo lang yung luto ni Kuya Lito, bumangon ka na. Kuya Lito, lakas ng mo. Kaya sabi ko sa iyo, Ate Janet, hindi nakakadara pa sa akin eh. Ay, Hindi, natutuwa ako kay tatay. Yung pagmamahal niya sa mga anak niya, gusto niya lagi niya nakikita. Pero paano yun, tay? Kung gugustuhin ng anak niyo nga talaga, lalayo yan. Kung kasi may pagkakataon, ang doktor o kasi ang pagdodoktor medyo malayo dito. yung nabanggit ko sa inyo kanina, maulit yung nakausap ko na tutulong na magdudoktor. Malayo nga ho yung kanila na pag-aaral na. Pero ang sabi naman niya, naka-safety naman yung mga bata. Bawal na lumabas sa kanila. Nakapirmi lang sila doon sa building na pinag-aaralan na. Doon na rin sila nakatira. Bawal ikang lumabas doon. May naman sila roon. May security. Malayo. Sa Bordeaux pa. Hindi ko po alam yun, tay. Ano po yun? Dagat na po yun. Bye-bye. Dagat na po yun. Bordeaux. Pulilyo. Sa madaling salita po, hindi ko kayo pumayag doon kasi gusto niyo nga po malapit yung anak niyo sa inyo. Napakalayo po kasi nung kanila, yung pupuntahan nila. Kakoy, baka hindi natin kayahin na yun malayo masyado. Pero kung halimbawa, hanggang dito lang sa Maynila na rin, malapit pa ho yan. Ando na sa tabing dagat. Malayo naman masyado. Sino yun? Kilala mo yun yung... Ano pong masasabi niyo sa pamangkin niyo? Alam mo po ako masasabi niyo sa mga pamangkin ko. Nagpapasalamat nga ako sa kanila kahit kami malayo dito, andun sila. Abay, umuwi sila rito. Nung nakaraang araw, talagang walang-wala na kaming makakain. Dumating siya, may bit-bit na kaunting bigas na ako. Anak, salamat at may dala ka. Sabi nga, galing daw po sa inyo ata. Ay kako, salamat naman. Wala po kasi silang bigas noon. Buti na lang po, sumama po ako sa kanya. Ayun po, na ko pong wala po silang bigas.
sabi ko po sa kanila kung wala po silang bigas, sabi po siya sa akin. Kung may bigas po kami doon, papadalan ko po sila. Okay. Ano yung mensahe mo sa pinsan mo? Diyan po, wala po akong masabi po yan. Gusto kong marinig yung mensahe mo sa pinsan mo. Gusto niya pa na mag-doktor eh. Opo, ay nakakita po ng mga bata. Ayun, minahal niya ang bata. Paano minahal niya yung bata? Mas nag-ano po ako sa pag-ano po. Pag maging teacher. Pwedeng linawin mo sandali. Hintayin natin yung motor. Parang nakakita siya ng mga bata. Minahal niya yung mga bata. Paano yun? Pwedeng iyan mo sa akin natin, Celine. Sabi nga po niya dati, ang pangarap po talaga niya, doktor. Tapos nung ano po, dun po sila tumira sa amin. Nag-ano po kami sa mga bata. Ilang buwan po kami nagturo. Yung kwento mo kanina. Opo. Tapos, Tapos, po, sabi niya, mag-teacher na lang tayo kasi mas kailangan nila dito ng ano. Kailangan din naman po talaga ng doktor nga. Sa amin po kasi nga po, yung iba, mamatay na lang na hindi pa nakakarating sa ano, bayan. Sa mga pagamutan po. Ang kailangan po ay yung magtuturo nga po. Kaya po naging eduk po yung ano namin. paano na ano yung puso mo sa mga bata, Kuya Mark? Yun nga po yung nagturo po kami sa bundok. Parang naano po ako dun sa mga bata na parang dun po nag-focus yung ano ko po, yung hangarin ko po. Na makapagturo talaga sa mga bata. Masalo na po sa mga katribo po namin. Ba't gusto mo magturo? Napag-aralan ko, maisalin ko po sa kanila. Sa mga katribo ko po. Saka po yung ano po Makapagbigay kasi alam. mga teacher po na dito po nanggagaling sa labas. Hirap po talaga sila. Ahon, babaahon, babaahon. Kasi kung doon na kayo mismo, hindi na kayo pababa panik no? Opo. Tsaka po mas ano po namin yung mga bata kasi po kaano po namin sila. Kabisado.